kapatid, andito na naman tayo. Kalooban ng ating Ama, gaya ng ating nababanggit ng mga nakaraang vlog natin, ay pinapasa natin sa lahat, sa sanglibutan, na lagi nating panatiliin yung makinig at umunawa sa palatuntunan ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, at patungkol sa atin ito, sa ating lahat, para sa ating ikabubuti at ikaliligtas. Dahil alam ng lahat, mga kapatid, ginagisnan ko na ito na palaging naririnig sa mga ninuno natin, saling-saling mga salita na may katapusan, mga kapatid, may wakas sa lahat ng bagay na masasama. Lahat ng bagay na hindi mabuti, mga kapatid, mapapalitan yan ng mabuti. Lahat ng bagay na hindi tama, papalitan yan ng ating Ama ng tama. At lahat ng mga gawain na ikaroroon natin ng kasalanan, yan ay papalitan ng gawain, papalitan ng ating Ama ng gawain na ikaroroon natin ng kaligtasan para sa ating mga gawain din ay binigay sa atin ng ating Ama. Ayon sa ating mga gawa, doon tayo bibigyan ng ating Ama ng ating premyo. At yan ay magagawa lang natin ayon sa pakikinig, mga kapatid. Napakahalaga ang makinig. Dahil masdan yung mabuti ang mga nangyayari. Dito lang sa ating bansa, ang kumbaga sa kaguluhan ay puro lang, yung naghaharap na naghahayaan lang, puro ganun lang. Pero sa ibang bansa, mga kapatid, talagang tuluyan, walang hayaan, talagang sabi sa Ilocano ay in layat, in diso. Ganun yung nangyayari, nakaguluhan na nakasulat sa banal na kasulatan na pag-ulan ng apoy ang nangyayari, mga kapatid. Pagkagunaw ng sanglibutan. At sa mga mayayaman pa naman at mga maunlad na bansa, unang nagaganap, mga kapatid. Di ba natin napapansin na tayo ay kabilang sa bansa na naghihirap? Hindi maunlad ay ikanila sa ating bansa dahil hindi ko lang matya kung ikailan tayo sa sinasabing kurap na bansa, mga kapatid. Kabilang tayo, mga kurap na bansa. Dahil nga sa kahirapan ng pumuhay, kanya-kanyang paraan na lang. At palakasan, yan yung nangyayari. At kung sino yung mahihina, yun yung kawawa. Pero tandaan niyo, mga kapatid, kung sino yung mahina, yun yung inaalalayan ng Ama ngayon dito sa huling araw. Siya nawa. Kung sino yung mga nagpapakumbaba, hindi mahilig sa away, umiiwas sa gulo, palaging sumusunod sa kung ano ang ibinaba ng ating Ama na patakaran dito sa ibabaw ng lupa, hindi sumusuway. Ang makatuwid, ang ibig sabihin ng mga kapatid ay hindi mapaghimagsik. Yun yung mga inaalalayan ng ating Ama ngayon itong huling araw. At ngayon, mga kapatid, meron naman tayong mensahe na dapat malaman, mai-remind. Bago lahat, mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang katayuan ninyo sa buhay,
inyo na lahat ng mga palagi nakatutok at nakikinig sa programang ito. Ang biyaya, awa, at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo ang lahat. Siya nawa, siya nawa. Siya nawa. Ngayon mga kapatid, buwan na tayo ng July. Kaya nabanggit na rin natin yung mga nakaraan. July 12. 12 tayo ngayon at araw ng Sabado, taong 2025. Yan ay palagi nating nababanggit. Sa tuwing Sabado mga kapatid, tayo ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon. Dahil yan ay isa sa mga pinagbibilin at pinag-uutos na ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu, kanyang panganay na anak, na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon, ating Hari ng mga Hari. Ngayon tayo ay mayroong tinanggap na ng mensahe pagre-remind. Yan. Sa English yun, remind. Ngayon sa Tagalog, ano yung ibig sabihin ng remind? Yun, pag-alala. Alalahanin natin yung mga aral na ating tinanggap ng mga una. Yun yung palatandaan ng pag palagi nating inaalala, doon tayo naganap at tinutupad natin yung nakasulat na sinasabi ng ating Panginoon sa isa na tayo ay manatili sa kanyang mga salita. Pag nanatili tayo sa kanyang mga salita, palagi natin inaalala at ginagawa, iyon ang sinasabi niya, ako ay sa inyo at kayo ay sa akin. Pag ganun tayo mga kapatid, palagi natin i-remind, naalala. At sa pag-aalala natin, mayroon tayong mga idinadagdag na kapunuan. Kumbaga sa itinanim, bibisitahin natin yung tanim natin, yung ating mga narinig na mga salita noon, ating sasariwain. Dahil yan ang mahalaga ngayon, maging sariwa, maging buhay mga kapatid. Utos yan ng ating Ama sa mga inutusan niya na magparusa ngayon. Na huwag gagalawin ng anumang bagay na sariwa. Anumang punong kahoy na sariwa. Kaya kailangan ganun din ang ating gawin. Sariwain natin palagi ang utos ng ating Ama upang tayo manariwa din sa paningin niya. At walang gagalaw sa ating mga kapatid na anumang kasamaan. Na yung kapahamakan at kasamaan, inutusan na ng ating Ama na magparusa sa mga gumagawa ng kasalanan. Pero yung pinagbili niya, huwag gagalawin yung anumang bagay na sariwa. Yung nananatiling buhay at binubuhay palagi sa araw-araw ang mga bilin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Naunawaan niyo mga kapatid yung ating binabanggit? Siya nawa. At isa pa dyan, pinakamahalaga ay yung sana ay hangarin ng bawat isa sa atin ay maging mabuti, lalong-lalo na sa paningin ng ating Panginoon si Isa o Anak. At sa ikabubuti ay kailangan tayo'y magkaisa. Magkaisa, mga kapatid. Diba, marami tayong naririnig na sumisigaw na sinasabi, magkaisa tayo. Ngayon, ano ba yung tunay na kahulugan ng pagkakaisa? Yung ba'y sa salita lang o kailangan makikita rin sa gawa?
nakikita sa gawa. Di ba mga kapatid, yung tunay na pagkakaisa ay sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Nawa. Dahil marami tayong naririnig na kailangan magkaisa. Magsama-sama, magkaisa, magtulungan. Ayan. May nangyayari na bang ganon, mga kapatid? Nagtutulungan. Dito lang sa lugar namin, mga kapatid. Hindi nawawala yung inggitan, hawayan. Di lumalabas, walang pagkakaisa pag may nagsisipag-away. Inggitan, walang pagkakaisa doon. Hindi nagaganap ang pagkakaisa doon. Pag may inggitan na nangyayari. At isa pang malala, kapag ang ibang bansa o isang bansa ay bumubukal ang napakaraming relihiyon. Halos buong bansa ata, mga kapatid. Iba't ibang relihiyon. Pero ang pinag-uutos ng ating Ama, isa lang eh. Alam ba natin yun, mga kapatid? Naunawaan ba natin yung salitang yun na tayo ay magkaisa? Utos yun ng ating Panginoon. Magkaisa tayo. Para magkaroon, lumabas at magkaroon ng tunay na kapayapaan at katiwasayan ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng salita at pinakamahalaga, gawaing pagkakaisa, mga kapatid. Ayan, at dito nga, para malaman natin kung ano yung mga hakbangin, tunay na gawain, ang tinutumbok ng tunay na pagkakaisa. Samahan nyo natin unawain ang bawat mga salita na ating maririnig ngayon na mula sa Ama, sa langit, sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari na nasa gitna na naman natin ngayong oras na ito. At hanggat tinutupad natin ang kanyang utos ng walang bulong-bulong, palagi natin siya kasama. Iisipin niyo siguro, ay iisa ang ating Panginoon. Paano kung 100 kami na iba't iba ang pinuntahan namin? Paano kami masasamahan? Ay 100 kami, ay isang Panginoon. Yun yung mga paraan din ng mga salita ng mga mapanghimagsik na tao. Alam nyo, ang ating Panginoon, kaya niyang bantayan ang buong mundo. Dahil kung nasaan yung kanyang mga salita, nandun siya. Nandun yung kanyang kapangyarihan. Ngayon, kung yung kanyang mga salita ay yung kanyang mga utos, kung palaging nasa sayo yun, yung kanyang mga utos, kasama mo palagi siya, kapatid. At siya'y napaka-makapangyarihan. Bawat isa na sumusunod sa utos ng ating Ama, mayroon siyang yung tinatawag ng mga matatanda noon na sinasabi nilang pag pinanganak ang isang bata hanggang sa pagtanda ay merong guardian angel. Naniniwala ba kayo doon? Siya nawa. Bawat isa na ipinanganak, mayroon na iyang itinalaga ang ating Ama na magbabantay sa kanya. Naalalayan. Ngayon, bakit may mga napapahama kung may nagbabantay? Suriin natin mabuti, mga kapatid, kung bakit napapahama? Ang kapahamakan, mga kapatid, dumarating sa pagsuwat.
May mga bata na napapahamak dahil sa ang turo ng magulang sa kanilang mga anak ay hindi ayon sa pinag-uutos ng ating Ama. Kaya maraming napapahamak, bata man o matanda, dahil sa pagsuway. Ngayon mga kapatid, itong panahon ito, itong huling araw na ito, pag sumunod ka sa utos, 100% matatamo ang salita ng ating Panginoong si Isa na kailanman ay hindi mo matitikman ang kamatayan. Siya nawa. Sinong gustong makarating doon, mga kapatid? Ngayon, ikaw na nanonood, kung gusto mo makarating doon, huwag kang bibitaw sa pakikinig sa palatuntunan. Manatili ka. At mapapag-aralan mo kung paano yung pagtupad at pagsunod sa kanyang buong kautusan. Ito yung mga ilan sa paraan at ang kahulugan ng pagkakaisa, mga kapatid. Napakaganda na gawin natin ito dahil sinasabi ng ating Panginoon na mapalad sa mga nakikinig, bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga salita ng ulam ng aklat na ito. Diba? Halos tuwing nasa ganitong pagkakataon tayo, ito'y dati kong nababanggit sa lahat na mapalad ang bumabasa, kinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Yan. At ang binabasa natin dito palagi ay mga hula, mga kapatid. Yung iba'y nangyari na, ngunit iti mangyayari pa. At yung mga mangyayari pa lang, nangyari na rin yan. At hindi pwedeng hindi mangyari ulit. Kaya ang hinahanap ng ating Ama ay yung mga nangyari na. Dahil lahat ng sinalita niya, nangyari na yon. Kaya niya sinasalita ngayon na hindi pa natin nararanasan dahil yun ay nangyari na sa kanya yun. Dahil lahat ng salita niya nangyayari. Pag sinabi niya, mangyayari, mga kapatid. Sinabi niya, malilipol ang mga makasalanan sa lupa at mawawala ang masama. Diba? Isipin natin mabuti yung bagay na yun. Pag nawala yun, nalipol yun. Ay ano pa? Ang matitira, wala na yung masama, wala na yung mga makasalanan. Ano yung matitira ngayon, mga kapatid? Mabuti. Di ba? Magiging mabuti tayong lahat. Pag mabuti na tayong lahat, malinaw, may pagkakaisa na. Dahil iisa na, mabuti na ang lahat. Nawala na yung kasalanan, wala na yung nandun yung pagkakaisa na, magiging isa na tayo. Diba? Mabuti ng lahat eh. Wala na yung kanya-kanyang relihiyon, wala na yun, mawawala yun, mga kapatid. Dahil pagkakaisa talaga ang itinakda ng ating Ama na mangyari. Siya nawa. Hindi yung bahagi o matatagtad ang bansa ng relihiyon. Ayaw niya yun. Yung dami ng relihiyon, asimbol lang ng tao yan, mga kapatid. Dahil sa pera. Meron tayong napakahabang dito. Ang mensahe, ito'y ating baka yung 1/3 lang ito ay makukuha natin ngayon. Ngayon unahin natin itong kahulugan ng pagkakaisa. Dahil ang pagkakaisa, mga kapatid, sisimulan natin basahin andun sa aklat ng mga awit 133:1. Aklat ng mga awit, tingnan natin, mga kapatid. Tingnan natin 133:1. May play lang ito, mga kapatid. 133:1 hanggang 3. Pero ang pan dito, yung number 1, ituloy natin hanggang 3. Nakuha na ninyo.
Siya nawa. Dito nyo, basahin natin yung pamagat. Ang kabutihan ng pagkakaisang parang magkakapatid. Awit sa mga pagsamba ni David. Kita nyo. Yung pagsampa kasi mga kapatid na tinatawag dito, yung pagsamba, pag-akyat, yung tunay na pag-akyat at dapat akyatin ay yung mga utos ng ating Ama. Kaya pagsampa ang tawag dito. Dahil ang dapat talagang akyatin ay utos ng ating Ama. Paghirapan natin na maakyat yun. Kaya nga tinawag niya ang banal ay kagaya ng bundok mga kapatid. Kaya may tinatawag siya rito na ating nababanggit kasi ay may banal na bundok. Kailangan nating sampahin yun. Yun yung kanyang mga utos mga kapatid. Paakyat yan. Dahil sabi nga niya, yung nagpapakababa, kanyang itataas. Siya nawa. Paakyat tayo mga kapatid. At ang pinakamataas na dapat nating akyatin ay yung 10 utos. Siya nawa. Yun yung banal na bundok niya mga kapatid. Dahil mahirap ngayon mahirap akyatin. Pero kung ating iisipin, gagamitin natin yung kaisipan na bilang anak ng Diyos, anak ng ating Ama, yan ay napakagaan lang mga kapatid ng gawain niya. Pero pag naghari sa atin yung pagiging suwail na anak, ngayon mahihirapan tayo dahil yung mga suwail, yung mga hindi pinag-uutos ng ating Ama, yun ang kanilang ginagawa kaya nahihirapan silang sumunod. Ganun yung suwail. Mahihirapan sumunod. Ayaw tumanggap ng pangako. Kaya yung bagsak niya, kamatayan. Dahil ang kamatayan ay tinatanggap lamang ng mga masuwahin. Nabanggit natin kanina, malilipol, matatama. At ang masama at ang makasalanan ay yung pagsuway na ginagawa sa utos ng ating Panginoon sa isaw. Nasimulan natin yung awit 133. Ito yung tanda natin mabuti mga kapatid. Ito yung mensahe ngayong araw na ito na paglilinaw na kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Ito yung kabuuan ng pagkakaisa. 133 ng aklat ng mga awit 1 hanggang 3, basahin natin ang buo. Masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Sino ngayon yung hindi matutuwa na magulang na makita nila yung kanyang mga anak magkakasama na nagkakaisa? Tayong mga magulang natutuwa pag gano'n, yung mga anak natin nagsasama-sama sa araw-araw na hindi nag-aaway. Nagtutulungan kung ano yung mabigat na bibigatan o nakikita nilang mabigat na pasan ng kanilang kapatid, pinagtutulungan nilang buhatin. Ayaw nila na may mahihirapan. Kaya pag nahirapan yung isa sa kanila, hirap silang lahat. Pag guminhawa ang isa sa kanila, giginhawa din silang lahat. Yun yung tunay na pagkakaisa mga kapatid. Sama-sama sa hirap at ginhawa. Kaya pag pinagpala yung isa sa kanila, pagpapalain silang lahat. Siya nawa. Pag nakarating sa buhay na walang hanggan ng isa sa kanila, silang lahat makakarating mga kapatid. At pagkakaisa, iisa ang kanilang tinutumbok na gawain, iisang pag-iisip. Kaya yan ang tuturo sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Sa number 2, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas. Ang tipid ng paggagamit namin ng banal na langis. Dahil binibili namin yung ginagawa namin dito ba
Ngayon pag ito ay darating yung araw na ganito yung nangyayari, na yung langis talagang ibubugos sa ulo at tutulo talaga sa baba, tutulo. Binubos kung gano'n. Ngayon kung may balbas, dahil hindi naman lahat ng tao may balbas, ngayon pag ikaw ay tinawag ng ating Ama na magturo, automatic, may balbas ka. At talakayin natin yan sa mga susunod na araw. Pag wala kang balbas, malaking question mark. Kaya tanong nyo sa akin sa mga susunod na baka hindi pa sa susunod sa mga buwan na ang sinugo ng ating Ama may balbas. Kaya pinag-uutos niya sa kanyang sinugo na huwag puputulin ng kanyang balbas dahil siya ay naghahandog ng tinapay at langis sa harap ng ating Ama. Talakayin natin yan. Maraming masasaktan dito dahil marami yung nagtuturo. Sabi nila sila din daw ay sinugo pero wala kahit katiting na balbas. Maraming ganon. Gwapo-gwapo, malinis yung mukha. Kahit sinabi ng ating Ama na wala siyang pinipiling mukha, pero mayroon siyang pinili at pinaglalaanan na magturo ng kanyang mga salita. Yung naghahandog ng tinapay langis sa kanyang harapan, mga kapatid. Kaya mapapansin ninyo mga kapatid dito sa sa ating altar. Ayan, mayroon tayong tinapay. Ito, hinahandog natin yan tuloy. At may bilang yan mga kapatid. May size. Ayan, mayroon tayong langis meron tayong banal na langis. Ayan ay hinahandog ng sinugo ng ating Ama. Mayroong balbas mga kapatid. Hindi ko itinataas yung sarili ko, pero malalaman ninyo sa mga susunod na mensahe na ipaparating ko sa inyong lahat. Itong sinasalita ko ngayon ay tunay at totoo. Siya nawa. Hindi pa ngayon mga kapatid, isipadaplis lang na ito ay ating kailangan ninyong abangan sa mga susunod na programa ng ating Panginoon Isa. Yan, ituloy natin. Natapos natin hanggang 2. Hindi pa ata natapos yung 2. Hindi pa po. Ayan, simulan ulit natin yung sa 2. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga alabok ng Siyon. Sa mga bundok mga kapatid. Sorry maingay kasi yung pinto. Nawawala yung concentrate natin sa pagbabasa. Yung mata ko nagagawin dun sa maingay na dako. Tumutulo sa mga bundok ng Siyon, mga kapatid. Sapagkat doon pinararating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay, ang buhay na magpakailan pa man. Siya nawa. Kita nyo yung andito na, yung isang padaplis na yung balbas ay kinakailangang dadaanan ng mahalagang langis. Yan, naghihilamos tayo ng banal na langis mga kapatid. Kayo nakakita ng ganon. Ituro nyo kung saan kayo nakakita ng ganon. Ayan. At dito pinararating ng ating Panginoong si Isa ang buhay na magpakailan pa man sa mga ganong uri ng pagkakaisa. Parang langis na tumutulo sa balbas. Pag nagkaisa, pagkaligaya, Diyos sa number 1. Makitang magkakasama sa pagkakaisa yung magkakapatid. Ngayon doon sa nakita mong may pagkakaisa,
na magkakasama, lalo-lalo na sa utos ng ating Ama, ay doon niya ah, pinararating ang buhay na magpakailanman. Pero ano mga kapatid? May pangako sa pagkakaisa. Yun ay pagkakaisa sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong si Isaw. Ay doon pala nakakarating at pinararating ang ating Panginoong si Isaw Ama ang buhay na magpakailanman. Ngayon, ito pa yung isa. Doon sa Sipanyas 3:9, meron tayong mababasa rin. Inuulit ko mga kapatid, ito patungkol sa kahulugan ng pagkakaisa. Sipanyas. Bago ganito, Hagay. Sipanyas muna, bago Hagay. Sipanyas 3:9. Meron tayong mababasa na dito. Tungkol na naman sa pagkakaisa. Kuha na natin. Simulan na. Sipanyas 3:9. Sapagkat aking ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Siya nawa. Sasaulian tayo ng dalisay na wika upang makatawag sa pangalan ng Panginoon. Ba mga kapatid, yung palang dalisay na wika ay yung pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. At yun yung ilang ulit natin binabanggit ng pangalan ng Panginoon nandun sa Zacarias 14 na. Diba? Ay English mo ay ganun din eh. Punta ka nun sa English Bible ay ganun din, di ba mga kapatid? Hindi kasi ako marunong magbasa ng English dahil hindi naman ako Amerikano. Kaya ayaw ko magbasa ng English dahil ako marunong mga kapatid. Tagalog lang. Pilipino lang tayo. Dahil yun yung sinugo ako ng ating Ama sa salitang Pilipino lang. Eh, marami namang marurunong. Marami namang alam nila. O, sila na lang ang magpaliwanag yung sa mga hindi nakakaalam ng Tagalog na salita. Kung hindi nila ito maintindihan, maghanap na lang sila. Magta-translate. Dahil may ko naman ata ngayon. May translation na ata ngayon. Siya nawa. Hindi na kayo mahirapan mga kapatid. Dahil yun yung nakasulat. Sinugo ako ng ating Ama sa bansa na naunawaan ko ang salita. Hindi niya ako sinugo sa bansa na hindi ko naunawaan ang salita. At ang naunawaan kong salita, Tagalog lang mga kapatid. At marami din na mga lingwahe dito sa bansa nating ito na Pilipinas na naunawaan ko. Yung iba, yung Tagalog at Ilocano, yan. Yung master ko yan mga kapatid. Dahil dito ako sa Ilocanohan, dito tayo sa Cagayan. Pero ako, lumaki ako ng Tagalog. Simula nag-edad ako ng 1 taon hanggang 13 years ako sa Tagalogan, mga kapatid. Nung mag-13 na ako, nalipat na ako dito sa Cagayan, Ilocano. Mas mahaba yung taon na pinamalagi ko dito sa Cagayan, Ilocanohan. Dahil 13 years ako nung nagawi rito. Ngayon ay 57 ako mga kapatid. Siya nawa. O di mahaba yung taon. Kaya halos mas mahusay ako mag-Ilocano kaysa sa mag-Tagalog mga kapatid. Di mo nga mahalata ako na Tagalog. Pag ikaw ay Ilocano, nakausap ko mga kapatid.
Ngayon, pag nagtagalog naman tayo, ay hindi mo kumahalatang Ilocano. Dahil sa dalawang salita nga po, dinala ng ating Diyos. At meron din lang tayong alam na paunti-unti ng mga popular na English na ginagamit sa araw-araw. Yun, naintindihan ko. Katulad ng thank you. Huwag natin yung kanina. Daragdag sa oras natin. Bagay, meron naman tayo. Libre naman yung ano natin yun. Pag-upload kahit pang 3 oras tayo, pwede. Isa na yung bayaran dito, isang bagsak na. Kagaya noon, mga kapatid, kung inyong napapansin, yung mga nagdaang buwan, ay namumroblema ko sa oras. Yung cellphone lang namin ngayon magsusurrender. Yung kanilang gig, kung magkakasya yung mga mensahe na pinabanggit na. Yun naman ang kailangan natin ngayon. Yung sabi sa English ay high-tech na cellphone na kayang mag-record kahit 24 oras. May ganun ba? Parang may ganun ata. Para bang sa ano? Parang sa ano ng CCTV. 24 oras may record niyan, di ba? Nawa. Walang kupas. Pero dito sa cellphone natin, ewan ko, nagkuka na ito eh. Humihinto, di ba? Siya nawa. Lalo pag uminit na. Yung mga ordinary na cellphone. Yan, nagagawin na tayo sa ibang topic mga kapatid. Dito tayo sa ano, ang talagang tinutumbok ng ating dapat pag-usapan ngayon at malaman ay ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Yung isang binabanggit natin kanina, yun, nabasa na natin mga kapatid sa Sifanias 3:9. Kailangan ay sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat, kita nyo mga kapatid, silang lahat, alam nyo, itong lahat na sinasabing ito ay may bilang ito mga kapatid. Yung kabuuan ng lahat ngayon, may bilang ito. May itinakdang bilang itong lahat na ito kung ilan sila. Tandaan nyo, binabanggit ko mga kapatid. Tandaan nyo, makinig kayo mabuti. Upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon. Kung nabanggit na silang lahat na nang nakikinig. Hindi mga kapatid, lahat ng minarkahan lang. Yung namarkahan, yun yung mga nakikinig. Dahil hindi ka mamamarkahan kung hindi ka nakikinig. At pag nakinig ka, malinaw. Nagagawa mong utos niya, mga kapatid. Kaya pasimula na ikaw ay magkakaroon nito, makinig ka para matupad mo yung utos at ikaw ay malagyan na ng marka, matatakan ka ng mga kapatid. Kaya kayong mga nakikinig, pagsikapan ninyo na kayo ay malagyan din ng marka, ng bilang magkaroon ng karapatan na makatawag sa pangalan ng Panginoon. At yung pa, may isa pa, sa Juan 17:21-23. Juan tayo mga kapatid. 17:21-23. 21-23. 21. Ayan. Nabasa na rin natin ito noon. At kagaya nga nung nabanggit natin kanina, ito ay paalala. At yung may dadagdag nga dito, yung kapunuan ng mga mensahe natin narinig na noon. Ay ito mga nabanggit natin na basa, yan ay nabasa na rin natin. Yung mga nakdaan. Yun, yung Juan 17:21-23. Tandaan natin mabuti mga kapatid. Segundo, nagre-remind tayo na ito ay itong ating pinag-uusapan ngayon na dapat natin malaman ay ang kabuuan ng tunay na pagkakaisa. Ito yung katawan ng pagkakaisa mga kapatid.
At kailangan yung katawan may anino. Nabanggit natin ata yan nung nakaraan eh. Siya nawa. Sinawa. Na bago lumabas yung katawan may anino. Siya nawa. Ayan, baka madadako tayo doon. Yan, bagayin na natin. Juan 17, 21 hanggang 23. Upang silang lahat ay maging isa. Ito yung salita ng ating Panginoong si isa, mga kapatid. Upang silang lahat ay maging isa, nakagaya mo, Ama, sa akin. At ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Nawa niyo ito, mga kapatid. Ang ama at ang anak ay iisa. Kaya sinabi niya doon sa Juan 30, ano ba yun? 6, 30? 10:30 po. Ay, 10:30. Juan 10:30, sinabi niya, ako at ang ama ay iisa. Siya nawa. Kaya sabi niya dito, at ang kaluwalhatian na sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ang nagsasalita dito ang ating Panginoon, si isa. Siya at ang ama ay iisa. Ang malinaw doon, mga kapatid, kaya sila ay iisa dahil ang ating Panginoong si isa ay kapangyarihan at karunungan ng ating ama. Siya Siya nawa. nawa. Sinawa. Kaya yung kapangyarihan at karunungan ay may magkasama. Ngayon, yung kapangyarihan at karunungan na magkasama ay mayroong may-ari. Ang ama. Mga kapatid. Tingnan nyo yung kapangyarihan ng ating ama, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang walang hanggang hindi abot ng isip ng tao na karunungan ng ating ama. Kaya niyang ihiwalay sa kanya yung kanyang kapangyarihan. Pwede niyang utusan sa lupa yung kanyang karunungan. Yun nga yung utusan yung kanyang panganay na anak. Kaya marami yung hindi naniniwala. Marami hindi naniniwala na ang ating Panginoong si isa at ang Ama ay iisa. Ngayon, ito yung isang patunay nga, mga kapatid. Ang ating Panginoong si isa ay iisa, kaya isa o Ama. Yan, di ba? Basa mo dyan. Paano ba basa dito? Yan, dito ata. Siya nawa. Sinawa. Isa o Ama. Ang ating Panginoon, ang pangalan ay isa. At yung ang ating Diyos ay ang ating Ama. Kaya isa o Ama. Kaya tawag sa amin, alagad ng isa o Ama. Siya nawa. Nawa. Yan kasi yung turo. Yan yung tunay na turo na kinaroroonan ng kaligtasan, biyaya, ayan, pagpapala. Nandiyan lahat. At kaya mapalad, mga kapatid, yung nagsusumikap at kinukontrol yung kanilang sarili na huwag lumabag. At pinagutos ng atin. Nagsusumikap na makipagtulungan sa sinugong ito ng ating ama. Tinitingnan kung anong kanyang ginagawa sa araw-araw. Pag nahihirapan, tinutulungan. Napakapalad ng ganong tao. No? Marami ditong pangangailangan. Marami akong kailangan na gawin sa araw-araw. Kailangan ko ng mga katulong sa pagtupad sa utos ng ating ama. At ang bilang ang katulong ko na 144,000 mga kapatid. Siya nawa. Kaya kung sino yung gustong tumulong, napakaraming pangangailangan dito. Sinasabi ko sa iyo, ikaw na nagpaplano na gusto mong tumulong dito dahil napakaraming gawain. Mapalad ka. Pag gusto mong tumulong. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, ika nila. Huwag ka nang magpa-delay pa, huwag ka nang pabukas-bukas pa pag narinig mo. Na kailangan ng tulong ito. Tumulong ka na walang bulong-bulong. Sinasabi ko sa iyo, 100% matatamo mong biyaya ng ating ama na
kanyang ipinapangako sa lahat ng sumusunod. Di ba? Yung palagi natin binabanggit. Ang hindi makinig sa propeta niya, pupok sa inyo. siya nawa, Kailangan makinig, mabuti. Lalo ngayon, mga kapatid. Yung isang araw, binigay sa akin natin. Lahat ng kukontra, sinasabi. Ngayon na, papahiya. At tinuldukan na ng ating ama. Kaya nga, yung panaginip ko, sinasabi ko sa inyo, dito sa mga nakaharap ko ngayon personal, na ako ay dinaluhong ng kalabaw. Gusto akong suwagin. Eh, lumukso ako. Yung lukso ko, mga kapatid, mas mataas pa sa wire ng kuryente. Yung kagil ko, gano'ng kataas yun, mga kapatid? Mas pataas pa doon. Itinanong ko sa ating ayun na, tinapat ko na. Kaya lahat ng kumukontra sa mga sinasabi dito ng ating Panginoong si Isaw Ama, lahat ng kumukontra nagagalit. Kaya makakaramdam ng hindi mabuti. Kaya lang makakaramdam lang ng mabuti ay yung magmamalasakit. Tutulong. Yun lang makakaramdam ng mabuti. Hindi naman na tayo nagkulang eh. Ilang ulit na natin binabanggit ito. Kung sino dapat pakinggan. Diba? siya Siya nawa, Dapat wala nang susuway para mas mabuti palagi ang kanilang mararanasan araw-araw. Dito walang pinipili dito. Walang anak, walang magulang, walang asawa, walang apo. Pag isa ka sa nakikipagtulungan at palaging umaayon sa mga desisyon na ibinibigay ng Ama dito sa huling sugo na ito, napakabalad mo. siya nawa, Susunod ka sa buhay mo. Gagaan ang pakiramdam mo. Nasubukin mo, kapatid. Hindi ko lang matanda kung anong pizza yun. Ganun pa man, hindi tayo nagsasawa ng palagi ng pagpapaalam. Dahil ito nga yung panahon. Panahon ngayon na mapanganib, mga kapatid. Kaya ang ating Ama, nagbigay ng proteksyon dito sa huling araw para yung mga panganib na dumarating sa araw-araw ay malihisan natin. Ang ating Ama, hindi siya nagbibigay ng kapahamakan na wala naman tayong pagkukubiran, wala tayong tatakbuhan. Palagi siyang naghahanda ng ating pagkukubiran, ng ating pagtataguan sa kanyang mga ibinababang kapahamakan. Inuuna niya na ibigay sa mga tao yung ikaliligtas. Isipin natin mabuti si Eva at si Adam nung una. Diba? Anong sabi ng ating Ama sa kanila? Makakain nyo ang lahat ng uri ng pagkain o prutas dito sa lupang ito. Kailan doon sila sa paraiso? Huwag nyo nang kakainin ang bunga ng isang punong yan at baka kayo'y mamatay. Diba? Protection yun. Sinabihan, huwag nyo kakainin para huwag kayong mamatay. Diba? Binigyan kagad ng proteksyon. Sinabihan. Yung proteksyon ay yung huwag pagkain. May proteksyon na kagad. Ang inuna. Huwag kakainin dahil pag kinain mo, mamatay ka. Ayun Satanas. Sabi, ay hindi. Tunay na hindi kayo mamamatay. Hindi na mamamatay ka agad. Pero nasaan nga sila iba't agad? Diba? Yun yung mitsa nung ikinamatay. Dahil ang pangako ng ating Ama sa mga tumutupad, buhay na walang hanggan man din, mga kapatid. siya nawa, Diba, isipin yung mabuti. Ngayon, maraming kapahamakan ngayon dahil panahon nga ng kapahamakan, panahong mapanganib. Ngayon, ito yung protection ngayon na binabanggit sa atin ng ating Ama. Makinig kayong mabuti dito. Ayan, magpagulan ng apoy. siya nawa, Uuga
Uugain ng ating Ama ang langit. Lupa, langit, uugain. Masusunog. Hindi lang ang lupa, pati langit. Babaguhin niya lahat ng mga bagay. Hindi lang niya babaguhin yung kanyang mga salita. Siya nawa. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya mapalad kayo kung kayo nakikinig dito. Dahil ito yung natatanging proteksyon sa panahong ito na mapanganib, mga kapatid. Ito yung natatanging sanda dahil ulit sa inyo. Siya nawa. Ito sinasabi ko sa inyo paulit-ulit dahil utos ng aking Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na aking Panginoon ng mga Panginoon at aking Hari ng mga Hari. Sa diringgin man ninyo ako o hindi, sasabihin ko ito palagi. Siya nawa. Dahil yun yung papel ko. Bahala kayo kung didinggin nyo o hindi. Pero paulit-ulit nababanggitin ko ito sa inyo. Para pagdating ng kaparusahan, andyan na umuulan na ng apoy, makikita nyo kami, hindi kami nasasakop ng pag-ulan ng apoy. So, doon yung mga alala. Tama yung sinasabi niya. Pero huli na, sarado na, hindi ka na makakapasok doon sa gawin namin dahil bababakura dito mga kapatid. Hindi ka makakapasok dito pag umulan ng apoy. Huli na yung lahat eh. Lalo pag nakumpleto na yung 144,000. Kaya tuloy natin ito mga kapatid. Yung hanggang 23, natapos ang lahat na ba natin? Hindi pa po. 23 na. Sa 23. 22 pa lang. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Yan mga kapatid, pasensya na kayo dahil nagagawi tayo sa ibang mensahe na kailangan din natin yun mga kapatid. Nagagawi tayo doon dahil sinasabi ko nga na ang mensahe na binigay sa akin ng ating Ama ay hindi kaya, hindi magkakasya sa Pilipinas yung papel na pagsusulatan mga kapatid. Napakarami. Ay yung kailangan ay tayo ay talagang magkaisa upang upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa ay kana. So sa 23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. Upang sila ay malubos. Wala kabisyon dila ko ng ako, malubos. Sinaw, malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong iniibig na gaya ko na inibig mo. Siya nawa. Malubos. Alam niyo, ibig sabihin ng malubos mga kapatid. Lubos. Ibig sabihin makumpleto, mabuo. Mabuo yung pagkakaisa. Tandaan yung mabuti. Kailangan mabuo. Malubos. Ano pa ba ibig sabihin ng lubos? Ganap. Di ba? Siya nawa. Kaganapan o kabuuan ng pagkakaisa. Malubos. O, tingnan nyo. Upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Ayun, yung mga salita dito sa banal na kasulatan, isang bagsak lang ng salita, maraming kahulugan. Tandaan natin mabuti, yung malubos sa pagkakaisa. Ibig sabihin mabuo sa pagkakaisa. Sabihin nun, mayroong ano yan, mayroong itinakda na kabuuan ng mga magkakaisa. Ayan. At andito nga sa ano, Efeso 4:12 hanggang 3. Diba? Tandaan natin mabuti. Huwag kayong huwag nyo ililipat yung inyong konsentrasyon sa iba. Tumutok lang kayo mabuti. So, dito tayo natapos sa
upang malubos. Sila'y malubos sa pagkakaisa. Tandaan mabuti. Lipat tayo ngayon doon sa Efeso 4:12 hanggang 13. Efeso. Saan ang Efeso? Efeso. Sunod po ng Galacia. Ayun, buti na lang. Mas madali. Efeso 4:12 hanggang 13. Kita niyo mga kapatid, ano yung huling nabanggit natin? Upang Malubos sa pagkakaisa. sila'y malubos sa pagkakaisa. Yung kalubusan, yung kabuuan ng pagkakaisa. Ito mga kapatid. Muntik nang makulog yun sa cellphone, binangga ni Liam. Ito. Basahin na natin kung atin ang natagpuan. Efeso 4:12 hanggang 13. Sa ikasasakdal, kita nyo, yung pagiging lubos mga kapatid, ikasasakdal pala yun. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni isa. Katitibay ng katawan. Yung katawan kasi ay yung kabuuan. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni isa. Ito may sukat pa pala yun mga kapatid. May sukat yung pangangatawan. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Abutin natin lahat. May size mga kapatid. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Alam niyo yung paglaki kasi at pagdami, halos iisang kahulugan nun eh. Diba? Shinawa. Ay malaki ang grupong yan. Ibig sabihin marami. Yung pansinin niyo mabuti. Ulitin natin dito sa 13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangangatawan. Ng kapuspusan ni isa. Yung sukat. Ibig sabihin yung sukat, yan ay bilang. May bilang. Pag sinukat, ibig sabihin, bilang. May bilang yon. Anong sukat niyan? Kumbaga sa tao eh, 4x4. O diba? May bilang, mga kapatid. Shinawa. May numero, may bilang yung sukat. Ngayon, para malaman natin kung ano yung sukat, andun pa, basahin pa natin sa Colosas 2:16 hanggang 17. Yung, lipat sa Colosas. Tanda natin itong uli binanggit natin kanina, kailangan ay lubos ng paglaki at yung sukat ng pangangatawan. May sukat pala yun, may laki. Ay, doon sa Colosas 2:16 hanggang 17, talas ba yun? Bante. Colosas, mga kapatid, nasaan tayo? Colosas 2:16 hanggang 17. Ito yung sukat mga kapatid.
Ito yung size. Malapit na tayo sa katotohanan. Isang hakbang pa. Basahin natin. Sino man nga ay huwag humatol, buhan nyo na, Kolosas Siya nawa. 3:16 hanggang 17. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay isa. Ang isa pala na makikita mo doon sa pagkakaisa ay yung sila ay may iniiwasang pagkain at sila ay may iniiwasan na inumin at sila ay mayroong tinakdang kapistahan at mayroon silang bagong buwan. Tuwing darating yung bagong buwan ay mayroong araw ng Sabat. Ganon pala yung ano. Kaya huwag hahatulan yung sino man na gumagawa ng ganon. Na isang anino ng mga bagay na nagsisidating, ngunit ang katawan ay kay isa. Di ba nabanggit kanina yung hanggang sa paglaki ng katawan, ikaata nun? Siya nawa. Abot ng paglaki at tupat ng pangangatawan. Oo, tignan nyo. Yung katawan ay kay isa. Ngayon, yung pagkabilang na yun, may bilang, yung sukat. Nandito naman natin mababasa sa Apokalipsis 7:1 hanggang 4. May sukat eh. May katawan, may sukat. Yung katawan nga, na isa na sinasabi ay yung may iniiwasan nila yung mga pagkain, may iniiwasan na inumin. Yung nakalalasing, bawal kasi dito yung maglasing mga kapatid. At meron mga pagkain dito may binabawal. At may buwan tayo na tuwing bagong buwan ay meron tayong unang Sabat. O nandun. Anino. Ito yung makikita sa katawan na yun. Ito yung anino ng katawan na yun, mga kapatid. Naunawaan nyo? Siya nawa. Ngayon, yung bilang naman, sukat ng pangangatawan. May bilang ba nabagit sa inyo? Siya nawa. Yung panyo, balikan na natin anong panyo kanina. Piso ba yun? Epeso 12 hanggang 13 po. Sukat at dami. Sukat at dami. Siya nawa. Ano, pag sukat may number, may bilang yon. Ito naman yung sukat nating malalaman. Punta tayo sa Apokalipsis 7:1 hanggang 4. Ano mga kapatid? 7:1 hanggang 4. At doon sa 14:1 hanggang 3. Ito yung kabuuan, mga kapatid, ng mga nagkakaisa. Kuha na natin. Siya nawa. Na, Apokalipsis 7:1 hanggang 4. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumisigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel, na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Siya Siya nawa. nawa. Kita nyo yung bilang ng mga tao.
sinasabi dito sa 4, 104,000 na nagtatakbo. Yun yung kabuuan ng pagkakaisa. Yung sukat ng pangangatawan. Basahin pa natin dun sa Apokalipsis 14:1 hanggang 3. 14:1 hanggang 3 ng Apokalipsis. Ano natin? Siya nawa. Tingnan yung mabuti mga kapatid. Ito ay palagi natin binabanggit pero ngayon ating pinagsunod-sunod lahat. Pinagtabi-tabi natin dahil yun ang utos ng ating Panginoong Isa. Pagtabi-tabihin yung mga mensahe para maliwanagan natin. Ito yung kabuuan ng tunay na pagkakain. May bilang pala yung mga nagkakain. Ito pa yung isa mga kapatid. Oh. Apokalipsis 14:1 hanggang 3 bilang panghuli mga kapatid sa ating maliit na programa. Simulan na natin. At tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Siya nawa. Siya nawa. Sa 2. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa at sila ay nag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Siya nawa. Tignan niyo mga kapatid. Ito iniaral na nung iba at ito halos pag-awayan nila. Sabi nung isa, ay hindi totoo na 144,000 lang ang maliligtas. Yun yung sabi nila. Pagkatapos po nito mga kapatid, pag lumabas na ito, siyempre, pero 144,000. Ay manganak yung mga yan. Ay ilang libo. Ay anak din yan. Tuwing ikalawang taon, kamo na lang. Hindi isa. O magta-times to, yung 144,000. Ay sa loob ng 30 taon, ay ilang magiging ilang sila. Ay yung magta-times to na naman, yung times 2. Di ba? Padubli ng padubli at higit pa doon sa dubli. Kaya magiging libo-libo hindi mabilang yung tao, ang dami din ito mga kapatid. Pero wala na, sa panahon na yon, wala na yung masama, wala na yung mga makasalanan sa lupa. Siya nawa. Sa panahon yun mga kapatid. Kapag lumabas na itong 144,000, wala na yung mga masasama sa lupa. Nalipol na yun. Dahil ito na nga yung binili. Ito yung binili mula sa lupa. Kaya tayo ngayon, ng mga nandito sa lupa, pinahahanap ng ating Ama sa akin. Kung nasaan yung mga kabilang sa 144,000 mga. Kaya itong cellphone na ito, itong social media na ito mga kapatid, ito'y hindi sinadya ng tao na gawin. Ipinasok ng Ama sa isip ng tao na ito'y gawin para mas madali makarating yung mga salita ng ating Ama saan mang sulok ng mundo. Siya nawa. Hindi ito sinadya lamang ng tao. Ito'y pinagawa ng ating Ama, ipinasok sa isip ng tao para matupad yung kanyang mga utos. Siya nawa. Na ang kanyang
ng sinugo ay hindi nakagaya ng unang panahon na maglalakad. Diba? Naglalakbay kung saan-saan, sumasakay ng barko. Ngayon hindi na mga kapatid. Diba? Nandito lang sa isang lugar. At nagpapalipad lang ng mga salita at ito'y inihahatid sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng cellphone. Diba? Na napakabalag tayo dahil madali natin na matukoy ngayon kung nasaan ang kaligtasan. Napakadali. At maingat natin na pakinggang mabuti at tuparin kung tayo ay mga nakaangad ng kaligtasan. At yung mga napapagal sa pamumuhay sa araw-araw, lumapit kayo dito mga kapatid. Magagaanan ang inyong kalooban. Yung mga paghihirap na inyong mararanasan, gagaan mga kapatid. Magkakaroon kayo ng unti-unti ng kabinhawaan sa buhay. Basta sumunod lang kayo ng walang pulong-pulong. Siya nawa. Dahil mga kapatid, sa pamamagitan ng salitang ito, ay yung narinig nila sa ating Ama, sa pamamagitan ng Espiritu, ng kanyang panganay na anak na si Isa, ng ating Panginoon ng mga Panginoon, at ating Hari ng mga Hari. Muli, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa sa buhay, ano man ang inyong katayuan. Maputi man kayo, maitim, lahat kayo inaanyayahan, mga kapatid, sa programang ito. At para sa lahat, muli mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu, ng kanyang pangalan na anak, sa isa natin Panginoon, ng Hari ng Hari, ay sumayin ang lahat. Siya nawa, Siya nawa, siya nawa. Patotoo mga kapatid, inyo muna pakinggan bago tayo tuluyang pagkamantala pag-iwa-iwalay. At muli, sa ganito rin araw at oras at dito rin sa palatuntunan ito, tayo ay muling magkikita-kita sa araw ng Sabado, kagaya nito. Magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At nangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksay lubos sa gitna ng bayan.